Natagpuan na ang lahat ng biktima ng landslide sa Barangay Sampaloc, Talisay, Batangas, bunsod ng Bagyong Christine. Matagumpay na na-recover kahapon October 27 ang huling biktima ng landslide na 12 anyos na may kabuang bilang na 20. Sa tulong ng mga K9 unit, ang mga rescuer na sina K9 Thunder at ang kanyang handler na si Sir Evan Magbanwa, kasama ang kanilang kasamahan na si Knight o Black K9 at si Sir Cristo Ray Palsis, ang nagbigay ng malaking tulong sa operasyon ng paghahanap. Kasalukuyang nakaburol pa rin sa covered court ng Barangay Hall ng Barangay Sampaloc ang mga labi ng mga naunang biktima. Nilinaw ng mga opisyal na hindi causing ang sanhi ng mga landslide kundi ang malakas na pag-ulan. Ayon kay Dr. Amor Calayan, head ng PDRRMO ng Batangas, ang malaking volume ng naipong tubig sa mga slopes ng kabundukan ang nakitang sanhi ng malawakang paglambot ng lupa na nagresulta sa pagbagsak nito sa mga bayan sa Batangas. Ayon sa ulat ng DILG-MSM, umabot na sa 56 ang nasawi sa buong lalawigan ng Batangas matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine. Nasa 17 naman ang nananatiling nawawala at patuloy na hinahanap sa lugar ng Alitagtag, Agoncillo, Cuenca, Tanawan City at Balete ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Ang mga lungsod ng Lipa at Calaca kasama ang mga bayan sa paligid ng Taal Lake tulad ng Lemery, Calatagan, Talisay, Laurel at Agoncillo ang pinakaapektado ng bagyo. Sa inisyal na ulat, umabot na sa 118 million pesos, 576,333 ang pinsala sa agrikultura na nakaapekto sa mahigit 1,000 ektaryang lupain at 1,553 na mga magsasaka. May naitala ring 1,384 na totally damaged na bahay at 3,036 na partially damaged. Sa kabuuan, 27,853 na pamilya o 97,176 na individual ang na-displaced. Dahil sa sitwasyong ito, idineklara ang lalawigan sa ilalim ng State of Calamity noong Biyernes, October 25 at naglabas ng 41.8 million pesos na Quick Response Funds. Samantala, patuloy pa rin ang isinasagawang clearing operations para sa mga pangunahing kalsada at pagbibigay ng medical assistance, food at non-food items lalo ng hygiene kits para sa mga apektadong pamilya upang labanan ng banta ng mga emerging diseases at trauma management. Lineth Bahe, humahataw sa balita ngayon.